Kakausapin natin si Dr. Dennis Coronasyon, I'm Coronasyon. sorry. Chairman po, Department of Political Science, UST at past President po ng Philippine Political Science Association o PPSA. Professor, magandang umaga, si Joel Siweng. Magandang umaga po, Prof. Magandang umaga po, Sir Joel and Ma'am Weng. Magandang umaga rin sa inyo mga taga-subaybay. Professor Coronasyon, initial reaction po ninyo nung narinig nyo yung announcement po ng ating Vice Presidente kahapon. Well, hindi na po ako nagulat kasi inaasahan na po natin bilang Vice Presidente na ang susunod na hakbang ng ni Vice President Sara Duterte ay tumakbo bilang Pangulo. Ang tanong na lang po ay kung kailan siya magdedeklara. At yun na nga po nangyari na kahapon. So, hindi na ito kagimbal-gimbal o nakakagulat. Because this is already expected. Ang ano lang po is that parang dahil sa pagdedeklara niya kahapon, parang pinaaga niya yung election season. Kumbaga man, nagsagad yung nag-set ng tone. Mauuna na ako magdeklara. Tapos kayo, ano bang gagawin yung kayong mga iba pang tatakbo? So, what's your next step? Kumbaga man, para siyang nakikipag chess game. Because definitely, this is part of her strategy, yung ginawa niya kahapon. It's a calculated move, ika nga. Yung timing, Dr. Coronasyon, anong base nyo po doon? Di ba masyado maaga? Marami nga nagsasabi, marami pumupuno, yung aga naman. Ano bang nito? May advantage pa o disadvantage para po sa kanya? Well, may mga pros and cons po yan, pero yung po munang tanong na yung timing, regarding the timing. I think we should consider yung dalawang dagok sa kanyang buhay o sa buhay ng pamilya Duterte. Una, personally, si Vice President ay dumadaan o inaasahan natin na magkakaroon ng impeachment complaints at baka pag-uusapan to anytime soon sa House of Representatives, dadaan muna sa Committee on Justice, then later on sa plenary. Tapos kapag ito ay umusbong, baka tumuloy ito sa isang impeachment trial sa Senado. Yung pangalawa namang dagok sa buhay ng pamilya Duterte ay yung susunod na stage na inaasahan doon sa ICC trial laban kay former President Duterte, yung kanyang ama. So magkakaroon na po yata ng preliminary hearing. And alam naman po natin na papansinin natin na every time magkakaroon ng mga dagok sa buhay ang pamilya Duterte, parang nagsisilbi pa itong parang nagiging pagkakataon nito upang maayos nila ang kanilang naratibo, maging advantageous sa kanila at makadagdag sa kanilang political image and political capital. Ulit yung ikalwa yung tanong, sorry? Ano ang disadvantage ito para sa kanya? Well, disadvantage, yung pong gaya na nabanggit nyo kanina at obserbasyon ng karamihan, maaari po siyang maaga pa lang ipupukulin na. O ikikriticize na siya at susubukang pabagsakin. Pero hindi naman ho siya bago dito, kasi parang starting last year, yung nagkaroon ng investigation yung House of Representatives tungkol sa kanyang intelligence fund at saka confidential fund. Talaga namang sinusubukan na siyang pabagsakin. Pero napatunayan noong 2020 elections na nagsisurvive siya. Kaya niya i-survive yung mga ganitong klaseng mga tangka na pabagsakin siya. So, in fact, parang nakatulong pa ito sa kanya. And tingin ko yun ang nais niyang sustain kumbaga man, coming up with a narrative na kapag kaya ako i-impeach, siguro nais siyang ibigay na mensahe sa mga tao na kaya desidido yung mga kalaban ko na ako ay ma-impeach dahil hindi nila ako nais maging Pangulo. Nakita natin, nabanggit nga ni Joel yung experience ni dating Vice President Jejomar Binay. Yung bang ganong klase ng
kakayanin pa bang yanigin hanggang 2028 elections yung political capital ng Vice Presidente katulad ng nangyari po kay Binay before? Siya yung pinakamalakas at the time, di ba, Joel? And yet pagdating ng eleksyon, issue din ng mga assets and net worth and corruptions ang binato sa kanya, nayanig siya. Tama ko kayo dyan, ano? Pero magkaiba ho ng sitwasyon. Ang tingin ko lang naman ho magkaiba ng sitwasyon si Vice President Binay nung siya tumakbo at saka si Vice President Sara Duterte. Pareho silang Vice Presidente and expected silang aangat, tatakbo bilang Pangulo. Kaya nga lang problema kay ni Vice President Binay was that there was no compelling reason aside from ambition, walang naglalagay sa kanya sa sitwasyon upang mapilitan siya mag-decide na ideklara na maaga ang kanyang pagtakbo. Unlike for Vice President Sara Duterte, parang naipit siya o kaya nakita niya na itong dalawang challenges sa buhay niya ay maaring definitely at this point these are both disadvantages. Hindi ho ito makakatulong. So maaring kumbaga pinigilan niya yung maaring maging disadvantage na may dudulot ito sa kanya at sinusubukan niyang i-twist ito upang maging isang advantage, oportunidad sa kanyang political career. Tama ba ang pananaw ng ilang mga kongresista? Banggitin ko na rin, Weng, sa panig ng mayorya na maaaring mabago ang pananaw sa impeachment ng mga kongresista dito sa announcement na ito ng ating Vice Presidente. Tingin nyo ba may mababagong boto rito kung sakasakaling hahantong nga sa impeachment yung mga isinampang kaso laban po sa ating Vice? Yan po ang alamin natin because definitely yung pag-announce kahapon mayroon doong implied na mensahe na sa mga lawmakers natin, yung mga miyembro ng House of Representatives, na sooner or later ay magdedesisyon kung ipo-forward pa yung impeachment complaint sa Senado. Mapapaisip sila, itutuloy ba natin itong aprubahan ba natin itong impeachment complaint na to? At kung sakaling maging Pangulo to, kasi uncertain naman yung mangyayari by 2028. Baka magantihan sila kung sakaling maging Pangulo itong si Vice President Sara Duterte. So may ganoong pangamba ang nasa-sense natin doon sa mga interviews na ibinigay ng ating mga mambabatas. Kahit sila nararamdaman nila na hindi sigurado, walang kasiguraduhan yung mangyayari sa 2028. So I think this is really going to put them in a situation wherein they have to think twice and think very hard kung talagang itutuloy nila yung impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Prof, sa tingin niyo po ba mahihirapan ang kabilang panig, ang administrasyon na tapatan si Vice President Sara Duterte? Well, at this point po, if we're going to base it on the surveys and the result, kung mabasahin natin yung mga political events leading to the 2025 midterm elections, mukhang malakas pa rin ang Duterte magic o yung Duterte political brand. Na-witness naman natin, may mga empirical evidence tayo. It's just that, kumbaga man, on the part of the Duterte family, it's about sustaining their gains papunta sa 2028 elections. Ngayon, kung sino po ang itatapat ng administrasyon, I think it's a very big problem for them. Sa ngayon, walang matunog na pangalan na kayang tumapat doon sa kay Vice President Sara Duterte. She's the front runner. At na-realize niya yun within the administration, walang sabihin natin na kasing kalibre. Walang viable candidate. Ni Vice President Sara Duterte. What about a third force? O dark horse? Meron ba dark horse na nakikita kayo, Professor? Third force, I think ito po yung pinaghahandaan na ng mga kaanib dati ng Liberal Party o yung mga kakamping sa Pinklawan. Pinag-uusapan na po nila and I think ang lumulutang na pangalan from among their line
ay si Senator Risa Ontiveros at saka si Senator Bam Aquino. Mhm. I think pinag-iisipan din nila si former Vice President Leni Robredo, no? I think among the three, kung meron mang siguro pwedeng tumapat dyan, it's the former Vice President. Oo. Kasi work in progress pa tong dalawang senador eh. Mhm. Although matunog na mga pangalan nila pero hindi pa tingin ko yung popularity-wise hindi pa kaya. Oo. So kung meron man, it's the Vice President. Pero ngayon pa Former lang, Vice President rather. Yung Ngayon, possibility na Joe and Prof na maghalimbawa just for ayoko talaga ng political compromises pero yung possibility lang na magkasundo halimbawa ang admin at ang liberal para bumuo ng isang ticket na mas malakas. Kakayanin ba 'yon, Prof? No, maaari ho kasi pag nagsani puwersa yan, they will have the machinery, Mm. perhaps yung funding, at saka yung yung they can pick up from the gains ng 2025 midterm election. Correct. Mm. Noong mga former Liberal Party politicians and groups kagaya nung yung achievement, yung electoral success ni Akbayan, Mhm. ganun din sa yung ML, mga party list groups. Tapos yung success din ni Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan. Mm. So, kapag nag-pick up itong momentum na to, magtuloy-tuloy to, baka towards the end, who knows, baka maging kapantay ng popularidad Mm. ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa ako sigurado ang lahat. Kumbaga, these are just probabilities. Doon sa maagang pagdedeklara ng Vice Presidente, Prof, ano ang direktang epekto nito kay Pangulong Bongbong Marcos? May nagsasabi na baka gagawin nitong lame duck na presidente natin dahil sa lakas ng VP politically. Lame duck na naman po talaga ang ating Pangulo, no? I think nararanasan na yan. Ang pinag-uusapan na lang is to what extent siya nagiging lame duck. So makikita natin yan kung magpapatuloy pa bang ma-achieve niya yung kanyang legislative agenda. Pero in terms of halimbawa yung politics, sa pagdedeklara ni Vice President Duterte ng kanyang pagtakbo sa 2028 bilang Pangulo, tingin ko kakabahan na si President BBM kasi by that time siya ay mag-step down from power. Opo. So matindi yung pinagdaanan nitong dalawang pamilyang ito, no? Ng administrasyon versus the Duterte family. Siguro inisip na rin ng Pangulo na gagantihan siya kung sakali maging Pangulo itong si Vice President Sara Duterte. Considering kung ano yung pinagdaanan, yung hirap na pinagdaanan ni Vice President Duterte at saka ni former President Rodrigo Duterte. Okay. Ito lang, marami kasing naniniwala. Kaya ginawa ito ng ating Vice Presidente, nag-announce na kanyang kandidatura for 2028 this early, dahil nga gusto rin niyang ma-impluensyahan yung impeachment complaint laban po sa kanya. Meron bang bigat ang paniniwalang 'yan, Professor? Well, yes, meron pong valid yung ganyang belief or analysis. Kasi nga again, considering the timing, anytime soon, baka by March pag-uusapan na yung sa komite yung kanyang mga impeachment complaints laban sa kanya. So ang posibleng mangyari diyan, ipapasa ito. At least pa before her declaration pero ngayon na nagdeklara siya, maaring yung ilang mga miyembro ng House of Representatives ay magbagong isip o kaya magdalawang isip man lang sa kanilang gagawin laban sa Vice President. Oho. Tapos I think tingin ko maaga pa lang gusto nilang sa House of Representatives pa lang naisa nilang mapigilan ito yung kampo ni Vice President Duterte. Kasi the moment umakyat na sa Senado, if we're going to look at the numbers alone, dehado na ang Vice President considering sa mga nangyayari doon sa mga pro-Duterte senators. Meron dyan may mga kaso related to the flood control projects. Meron naman dyan posibleng arestuhin because of the ICC cases. So, yun po, kumbaga man, this is definitely a strategy that's meant to affect
the decision of our lawmakers. At saka may isa pa rin yung ano yan, impact yan sa mga ordinaryong mamamayan. So, kasi yung lalo pat na nagsosorry siya, no? May nag-express ng regret Mhm. si Vice President Duterte doon sa kanya pakipagsanib puwersa noong 2022 elections kay PBBM. Nagsosorry siya doon for bringing about the presidency of BBM and for somehow sinasabi niya na parang sorry kasi nangyari itong mga flood control mess na to. So we know for a fact na this is a strategy in PR na kumbaga man kapag may mga crisis, may mga masasamang nangyayari, a leader has to apologize and later on will have to kumbaga man say something about babaguhin natin yung sitwasyon, huwag kayong mag-alala, ayusin natin yan. So I think makikita natin if this PR strategy is going to be an effective one. Isa na lang siguro, Weng. Makaka-apekto ba sa ating bise sa kanyang kandidatura yung persepsyon na siya'y nakapanig sa China doon sa usapin ng West Philippine Sea? Well, alam mo sir, ang problema ho kasi, we're talking about sovereignty and foreign policy. Ang problema ho kasi this matter has never been an election issue. Ngayon, very strong stand ng mga Filipinos regarding that. Talaga namang we are always for defending our sovereignty, our country's sovereignty, and our territorial integrity. Pero pagdating ng halalan, hindi yan pressing issue para sa mga Pilipino. Ang pressing issue po sa mga Pilipino ay may kinalaman sa sikmura at ekonomiya. Oo, kaya nababaliwala po yan. Kaya tingin ko rin, Hindi major issue to sa malakas ang loob ng isang senador na i-articulate yung kanyang pananaw na hindi popular dahil nga pagdating ng mga eleksyon, hindi naman ito naiisip ng mga botante. Oo. At ang pinaniniwalaan na yung mga pangako na libreng kuryente, meron 10,000 pesos, may libreng scholarship, yung mga ganon, Prof. Tama po kayo dyan. Alright. Prof, salamat Sir, Mag-ingat thank you po sa kayo. oras. Magandang umaga. Good morning Thank you. po. Salamat din po. Si Dr. Dennis Coronacion, Chairperson, Department of Political Science, University of Santo Tomas, mga kapuso.